Ayun guys, ito nga pala yung laman ng fish stunner na kada-deliver lang. In-order ko sa Shopee. Ito siya, legit na legit. Ayan, ang laki. Ang dami niyang MOSFET, 12 MOSFET pala ito. Akala ko 8 MOSFET lang. Meron pa pala dito. MOSFET na din pala ito. Ayan o. Nalilito ako sa sa MOSFET kasi iba-iba yung number, pero siguro mga replacement na lang ang ginamit dito, pero okay lang yan. So, ayan guys, ang laki, malakas siguro to. Ito siya guys, ito ang kanyang model. Ayan o, 91,500W FW. Ang laki. Masubukan pagka bumabaw yung ilog. Okay, testing natin guys. Lagay natin sa kanya. Okay guys, ito tatanggalin natin tong kanyang board at titignan natin yung design. Nakita ko na pala yung MOSFET 1010E ang nakalagay. Puro 1010E, pero iba lang yung code lang yung nakikita ko. Hindi yung pinaka number ng MOSFET. Kasi maliliit lang yung nakalagay ng number ng MOSFET, kaya yun lang yung nakita ko. Ito nga pala siya guys. Ayun siya, ang ganda ng design. Ang kagandahan nito guys, may low and high siya. Ito yung ginagamit sa low at ito yung high, yung 8 MOSFET. Ito yung 4 na MOSFET. Pasensya na guys, brown out kasi dito sa amin. Walang ilaw, power bank na yung ginagamit ko. Ito lang siya guys. Ang ganda ng design. At napansin ko din medyo bloated itong capacitor na to, filter capacitor. Papunta sa baterya. Medyo bloated tong isa, pero itong isa okay naman. So papalitan ko na lang ito kapag kami nakita ang stock ko dyan. Ito lang siya guys, napakaganda. Medyo mabigat pero mura ko lang naman nabili to. Ang ganda guys. Malakas na din siguro, pwede na rin. Siya nga pala guys, konting tips dito sa ating machine. Itong ganitong inverter machine, maselan siya kumpara sa mga DIY. Iba yung design ng DIY sa design nito, kasi ito hindi siya pwedeng mabasa ganon, o yung nagso-short yung kanyang rad at net, hindi siya pwede kasi masisira yung MOSFET, masisibak. Isa pa, hindi siya pwede yun nga, yung nababasa kasi magso-short circuit sa board, then nagkakaroon ng problema. Kaya yung iba nagpaparepair sa atin dahil naambunan ganon, nahihigop ng blower ngayon, tapos yung blower kapag nahigop na, pumapasok sa loob, kumakalat yung tubig. Kaya yung nangyayari, nagsushort yung circuit niya, tapos nangangalawang pa yung mga paanan
mga piyesa. Kaya iwasan hangga't maaari, iwasan mabasa. Hindi dapat gamitin sa tag-ulan ngayon. Pwede naman i-secure siya. Kaya lang, yun nga, humihigop kasi yung blower nito. Kaya madali siyang masira. Yung mga nagagawa natin sa Di Platino na pinapa-spark, ito hindi na pwede. Kasi nagkakaroon ng problema pagkakaroon. Tsaka hindi rin siya pwede yung babaran talaga na pindot sa switch. Doon nagkakaproblema din yung nag-overheat. Kahit nasabihin natin may blower siya, hindi niya kayang i-maintain yung lamig. Kasi kapag babad yung pindot natin, iinit yung MOSFET. Hindi niya kayang palamigin ng gusto kasi pag pinindot natin yung switch natin, medyo hihina ng ikot tong blower, kaya hindi niya kaya ma-maintain yung lamig, kaya nagkakaroon ng problema doon, umiinit, kaya doon nasisibak yung mga MOSFET. Yun lang naman guys, simpleng tips lang para maiwasan yung madaling pagkasira ng inverter. Ganun yung lagi kong tips sa mga nagpapa-repair sa akin. Meron pa yung tinatanggal nila yung blower kasi hindi daw marinig yung tunog. Sabi ko naman, design yan para palamigin yung MOSFET. So dapat hindi tinatanggal ito kasi yan yung nagpapalamig sa MOSFET natin. At isa pa yung sa mga alambre, ganun, sa may mga band pinaglulusungan natin, may aksidente kasi ganun kaya pumuputok yung capacitor, yung output capacitor pumuputok, at saka yung MOSFET nadadali din yun. Isa din yun sa dahilan kung bakit mabilis masira. Iba talaga yung quality ng Di Platino dito, pero sa lakas depende naman guys sa pagkakagawa ng Di Platino. Saludo din ako sa mga gumagamit ng Di Platino, yung decontact point. Yun talagang matibay. So, ayun guys, ito lang naman yung konting review ng inverter machine na ito. At sana magustuhan nyo itong video na ito. The best tong machine na to, okay siya. At bago ko nga pala makalimutan, yung seller nga pala nito, salamat ng marami, God bless sa'yo. Sana ganito palagi yung quality ng product mo. Salamat ulit.